Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa panahon ngayon kung saan patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at dumarami ang maritime emergency sa buong bansa, ante-unting nagiging mas malinaw na kailangan talagang palakasin ang Philippine Coast Guard. At ngayong lumabas ang 2026 Senate Proposed Capital Outlay para sa PCG, isa itong malaking balita. Bibili ang Philippine Coast Guard ng total na 75 bagong sea assets sa 2026. Oo, tama ang narinig ninyo. Sa kombinasyon ng National Expenditure Program o NEP at dagdag na pondo mula sa Senado, umabot sa 75 ang kabuuang bilang ng bagong barko, maliliit na bangka, at support vessels na ipapasok sa fleet ng PCG next year. Ito ang pinakamalaking single-year acquisition count sa history ng Coast Guard. At kabilang sa 75 assets na ito ang isang ocean tugboat na napakahalaga para sa maritime rescue at logistics support. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakalaking bagay ng 75 assets, ano ang breakdown nito, ano ang magiging epekto sa operasyon ng PCG, at bakit ito isang milestone para sa national maritime capability ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano ang laman ng 75 sea assets? Base sa Senate presentation, hati ito sa dalawang grupo. Una, NEP New Boats Budget. Ito ang originally proposed na pondo sa 2026 budget ng PCG. Under nito ay ang isang ocean tugboat, 14 ribs, 16 na rigid boats with outboard motors. Total from NEP, 31 vessels. Pangalawa, Senate additional budget worth 4.9 billion pesos. Ito ang idinagdag ng Senado matapos makita ang operational gaps ng Coast Guard. Isang unit 77 meter MRRV, 3 units 87 meter vessels, 40 aluminum vessels, total from Senate additions, 44 vessels. Grand total, 75 new PCG sea assets. Ito ang unang pagkakataon na ang PCG ay bibili ng ganito karaming barko at bangka sa isang fiscal year. Kung tutuusin, halos equivalent ito sa pagdagdag ng buong bagong district fleet. Ano ang magiging epekto nito sa Philippine Coast Guard? Ang 75 new assets ay hindi lang bilang, kundi tunay na force multiplier. Ganito ang magiging epekto. Isa, mas malawak ang PCG presence sa buong bansa. Sa dami ng bagong vessels, kayang magtalaga ng PCG ng mas maraming units sa West Philippine Sea, Sulu Sea, Philippine Rise, Eastern Seaboard ng Luzon, Bicol at Eastern Visayas, Mindanao Coastline. Dati ay kulang ang PCG sa small patrol craft kaya hindi nila mabantayan ng maayos ang provincial waters. Pero ngayong may 40 aluminum vessels plus dozens of RHIBs, marami ng areas ang mapo-cover. Dalawa, mas mabilis ang response sa maritime incidents. Sa Pilipinas, hindi mabilang ang insidente sa dagat bawat taon, lumulubog na bangka, nasunog na cargo ship, stranded vessel, oil spill, at rescues lalo na kapag tagbagyo. Ang dagdag na RHIBs, Small Rescue Boats, Aluminum Patrol Vessels, ay magbibigay ng mas agile na response capability sa PCG. Sa bawat oras at minuto na nasasayang sa response time, may buhay na nalalagay sa panganib. Kaya ang fleet expansion ay literal na life-saving. Tatlo, mas malakas ang presence natin sa West Philippine Sea. Isa sa pinaka-importanteng implication nito ay ang pagpapalakas ng Philippine presence sa WPS. Yung malaking ships tulad ng 77 meter MRRV, 387 meter class vessels, ay ideal para sa long-endurance patrol sa Ayungin, Pag-asa, at iba pang maritime features. Kung may dagdag tayong 4 na malalaking barko, mas kaya nang magkaroon ng rotational deployment sa WPS without overstressing the current fleet. 4. Mas malakas ang logistics support dahil sa ocean tugboat. Ang isa sa pinaka-special sa buong listahan ay ang ocean tugboat. Hindi ito pang combat, pero napakahalaga sa emergency towing, salvage operations,
paghatak ng supply barges, pag-assist sa distressed ships, pag-recover ng damaged PCG vessels. Kung tutuusin, ang pinakamatagal na problema ng PCG sa WPS ay logistics. Mahirap mag-supply mission sa Ayungin Shoal kung walang heavy tug na kayang hamatak ng cargo o umalalay sa mga supply boats. Ang tugboat ay magiging backbone ng support operations. 5. Less downtime, more operations. Kapag kulang ang barko, kahit isang mechanical failure ay pwedeng mag-paralyze ng coverage sa isang region. Pero kung may dagdag na 75 assets, mas maraming naka-standby, mas madaling mag-maintain, mas mabilis ang rotation ng crews, mas hindi napapagod ang existing ships. Para itong pagdagdag ng maraming sasakyan sa isang fleet, mas konti ang downtime at mas tuloy-tuloy ang serbisyo. Breakdown ng strategic value ng bawat asset. Ocean tugboat. Ito ang heavy support vessel. Vital for emergencies, tow operations, WPS logistics, salvage, and disaster response. 77 Metro Multi-Role Response Vessel, MRRV. Ito ang flagship-level patrol ship. Kayang mag-endure ng 2 hanggang 3 weeks sa laot at ideal sa WPS patrol. 87 Metro Vessels, 3 units. Mid-size large patrol ships na kayang tumakbo ng mabilis at magstay long duration. Pang-chase, pang-security, pang-maritime law enforcement. 40 aluminum vessels. Ito ang backbone ng coastal response. Magaan, mabilis, madaling i-deploy, at kayang pumasok sa shallow areas. Perfect para sa search and rescue, quick response, at fisheries protection. 14 Reeves. Ito ang high-speed special mission boats. Kadalasang ginagamit para sa interdiction operations, rescue, at boarding teams. 16 na rigid boats with OBMs. Ito ang pinakamobilisasyon asset, madaling i-trailer, madaling i-deploy kahit small ports, at ideal para sa island-to-island patrol at emergencies. Bakit biglang naging ganito kalaki ang procurement ng PCG? May 3 dahilan. Reason 1, heightened tension sa West Philippine Sea. Hindi natago ang aggressiveness ng China Coast Guard. Kung minsan ay may water cannoning, ramang, at pagharang sa supply missions. Ang pinakamabisang sagot dyan ay capability improvement, hindi lang sa diplomacy. Reason 2, disaster-prone ang Pilipinas. Bilang archipelago, bawat taon daan-daan ang distressed vessels. Ang Coast Guard ay frontliner. Pero ilang taon na silang kulang sa assets kaya ngayon sinasagot na ng Senado at ng national government ang gap. Reason 3, PCG modernization is long overdue. Sa totoo lamang, ang ideal size ng Coast Guard ng Pilipinas ay hindi 70 ships, kundi halos 300 hanggang 500 vessels across all classes. Kaya ang 75 assets na ito ay bahagi ng long-term expansion para makahabol sa international standards. May sapat bang tao ang PCG para dito? Isa ring malaking tanong yan. Pero kasama sa PCG manpower plan ang pag-hire ng additional seamen, engineers, maritime law enforcement personnel, rescue specialists. Ang Coast Guard ay isa sa fastest-growing uniformed services ngayon sa bansa. At kahit na damadami ang assets, damadami rin ang personnel training programs nila with Japan, Australia, US, at European partners. Ano ang magiging epekto sa next 10 years? Kung tuloy-tuloy ang ganitong procurement, posibleng maging mas independent, mas responsive, mas prepared, at mas credible ang PCG sa regional maritime environment. Kapag malaki ang fleet, hindi mo lang tinataasan ang presence, tumataas din ang deterrence. Kapag alam ng ibang bansa na malakas ang maritime capability mo, mas nag-iingat sila sa paglabag sa iyong territorial waters. Sa dami ng bagong ships at boats, ito ay turning point para sa Philippine Coast Guard. Hindi ito simpleng upgrade, hindi ito simpleng dagdag barko lang. Ito ay strategic transformation ng isang maritime force na napakahalaga sa national security, disaster response, marine environment protection, at international cooperation. Ang 75 sea assets ay hindi lang numero, representasyon nito ng mas malakas na Pilipinas, mas protektadong karagatan, at mas independent na maritime presence. Sa panahong pinakamahalaga ito,